Sa isang liblib na baryo sa Quezon Province, isang kakaibang kwento ang bumabalot tuwing Pasko. Ang multo ng Pasko na sinasabing nagdadala ng kamatayan sa sino mang madaanan nito. Sa kwentong ito, susundan natin si Dr. Oscar Cordero, isang ethnobotanist na naging saksi sa isang ritual na naglalayong tawagin ang misteryosong multo. Habang unti-unting nawawala ang liwanag ng kandila, isang hugis ng tao ang lumitaw mula sa kadiliman at ang hindi maipaliwanag na takot ay bumalot sa kanya. Ano nga ba ang lihim ng multo at paano nito binago ang pananaw ni Dr. Oscar sa mga kwento ng baryo? Ako po si Dr. Oscar Cordero, isa po akong ethnobotanist. Ibig sabihin po noon ay nag-aaral ako ng mga halaman at ng kung ano-anong gamit ng mga tao sa mga ito. May kinalaman po sa pag-aaral ko ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Noong 2018, may napuntahan akong baryo sa isang liblib na bayan sa Quezon Province. Ayon sa mga nakapanayam ko, may isang multo raw na lumilitaw doon tuwing Pasko. Tinatawag nila itong multo ng Pasko. Ayon sa mga kwento, isang babaeng multo raw ang lumilitaw sa lugar na iyon. Hindi nila alam kung sino ito, basta raw sa tuwing Pasko ay makikita ito na naglalakad sa paligid ng baryo. Ang sabi pa ng iba ay sa tuwing lalampasan ka raw ng multong iyon ay siguradong mamamatay ka. Kaya naman ang mga residente ng baryo ay may kanya-kanyang paniniwala at ritual para maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa multo. Isa na nga rito ay ang paglalagay ng dahon sa kanilang mga bahay. Nung una kong marinig ang tungkol sa multo ng Pasko ay hindi ako naniwala. Para sa akin parang urban legend lang na nagpasalin-salin sa kwento. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa multo, pero para sa akin kasi ay may mga bagay na hindi dapat pinaniniwalaan, lalo na kung wala namang matibay na ebidensya. Kaso habang tumatagal ako sa baryo ay lalo akong nagiging interesado sa multo ng Pasko. Halos lahat kasi ng nakakausap ko ay iisa ang kwento tungkol sa multo. May nakilala akong matandang magsasaka na nagbahagi ng kanyang karanasan sa multo. Sabi niya noong kabataan daw niya ay sinubukan nilang tawagin ang multo. Sabi niya may mga ritual daw na kailangang gawin para magpakita ang multo. Nung marinig ko yon ay lalo akong naging interesado. Sa isip ko ay kung may paraan para magpakita ang multo, ay dapat kong malaman kung ano yon. Sa kabila ng pag-aalinlangan ko, ay nagpasya akong manatili sa baryo at makipag-ugnayan sa mga tao para makuha ang kanilang mga kwento. Nung gabing iyon ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makasaksi sa ritual na naglalayong tawagin ang multo. Nung una ay hindi ako pinapayagan na sumama sa mga gagawa ng ritual. Pero dahil ako ang pinakamatanda sa grupo namin ay pumayag din sila. Ang sabi nila ay napakadelikado raw ng gagawin namin. Parang may posibilidad daw na hindi na kami makabalik kung may mali kaming nagawa. Kaya kung ano man daw ang mangyari ay dapat kong sisihin ang sarili ko. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang ginawa namin para magpakita ang multo. Baka kasi gayahin ninyo. Basta ang natatandaan ko ay nagpunta kami sa isang lugar na walang ilaw. Tapos ay may sinindihan kaming kandila. Tapos ay paulit-ulit na binanggit ng kasama ko ang pangalan ng baryo. Ilang minuto ang lumipas ay wala pa ring nangyayari. Naisip ko na baka niloloko lang ako ng mga kasama ko. Pero hindi pa man ako nakakapagsalita ay napansin kong unti-unting nawawala yung liwanag ng kandila. Nung tignan ko yung paligid ay may nakita akong hugis ng tao na naglalakad papunta sa direksyon namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Yung hugis ng tao ay unti-unting lumilitaw mula sa kadiliman. Hanggang sa makita ko na isa nga itong babae na may napakahabang buhok. Yung buhok niya parang alon ng dagat na bumabalot sa kanya habang naglalakad siya. Kulay puti ang buhok niya,
kulubot na kulubot ang balat niya. Yung mga mata niya ay halos nakapasok na sa kanyang bungo. Naglalakad siya papunta sa direksyon namin habang yung mga kasama ko ay nagdarasal. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maalis ang tingin ko sa multo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero bigla na lang akong nagising na nakahiga sa lupa. Nung maalala ko ang nangyari, ay agad akong tumayo at tumingin sa paligid. Akala ko ay makikita ko ulit yung multo. Pero yung mga kasama ko na lang ang naroon. Sabi nila ay nawalan daw ako ng malay habang nakatitig sa multo. Sabi ko ay bakit hindi nila ako iniwan? Ang sabi nila ay hindi raw nila ako pwedeng iwan dahil siguradong mamamatay raw ako. Nagpasalamat ako sa kanila at nagtanong kung bakit buhay pa ako. Ang sabi nila ay nagdasal daw sila nang nagdasal para sa akin. Sabi pa nga nila, yung dasal nila ang nagtaboy sa multo palayo sa akin. Nung umalis kami sa lugar na yon, ay hindi ko na nakita ulit ang multo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang yon. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang multo na yon at kung bakit ito nagpapakita tuwing Pasko. Dahil sa karanasan ko ay nagbago ang pananaw ko sa mga kwento ng mga tao sa baryo. Para bang biglang nagkaroon ng lalim yung mga kwento nila na dati tinatawanan ko lang. Madalas pa rin akong bumalik doon para alamin ang katotohanan tungkol sa multo ng Pasko. Pero sa paglipas ng mga taon ay hindi na ako nakakita ng kahit na ano. Ang kwento ni Dr. Oscar ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan, lalo na sa mga tradisyon at kwento ng ating mga ninuno. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa susunod nating upload. Hanggang sa muli, ingat sa mga multo ng Pasko na baka dumaan sa inyong tabi.